Daniel Padilla, pinagbabawalan di umano si Kathryn Bernardo na gawin ang part 2 ng Hello Love Goodbye. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Follow up ito sa nasulat namin dito sa bandera kahapon tungkol sa entry ng ABS-CBN Star Cinema para sa 5th Metro Manila Film Festival sa darating na Disyembre. Noon pa pala dapat may follow up ang Hello Love Goodbye, pero ipinagbabawal daw ni Daniel Padilla na magtambal ulit sina Alden Richard at Kathryn Bernardo na nooy karelasyon pa nung una. Nung kumita ang HLG 2019, may follow-up agad sana at nakaset na. Kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan na. Umari ang lolo Daniel mo at binawalan si Kathryn na wagamin kaya hindi ito natuloy. Ayon sa aming source, ngayong hiwalay na, itinuloy na ito. Wala nang babawal-bawal kay Kathryn ngayon. Gagawin niya ang alam niyang makakaganda sa career niya at sa kaibigan niyang si Alden noon pa. Paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang HLG. Tanda rin namin kumalat ang balitang nagselos di umano si Daniel kay Alden noong sinushot ang Hello Love Goodbye sa Hong Kong. Kaya nga nagpunta roon si DJ para i-check ang kanyang girlfriend. Pero ang press release ay dumalo siya sa whole team, lalo na kay Dericati Garcia Sampana, na kaibigan naman di umano talaga ng aktor. Tungkol naman sa follow-up ng Rewind, ay pinaplano at hinahanapan pa ng magagandang material ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera, kung ano ang nababagay sa kanila. Nabanggit naman ng isa pa naming source na mukhang mananatiling magkaibigan lang sina Alden at Kathryn dahil may ibang gusto raw ang aktres na hindi naman binabanggit kung sino. Magugulat ka, ang sagot sa tanong namin kung sino ang gusto ni Kathryn. Malalaman na ang mga pasabog na revelasyon sa EPG's Batang Quiapo pagkatapos maglabas ng ABS-CBN ng isang special trailer na nakalikom na ng higit 4 na milyong views. Napapanood sa maaksyong trailer ang pagsisimula ni Tanggol ng bagong buhay pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Desidido na ngayon si Tanggol na magbagong buhay, subalit haharap ito sa sunod-sunod na pagsubok na maaaring makakaapekto sa kanyang pagkatao. Magugulantang si Tanggol sa kanyang pag-uwi dahil babanatan siya ni na David at Rigor at walang awa itong papalayasin. Pero hindi lang iyon ang problemang haharapin ng kanilang pamilya dahil mabibisto na ni Marites ang panloloko ng asawa niyang si Rigor kasama ang kabit nitong Selena na nagdadalang tao na pala. Sa kabila ng pagpapahirap kay Tanggol, makakahanap siya ng kakampi kay Bubbles na nangakong tutulungan siyang maging mabuting tao. Bukod sa reunion ni Tanggol at Bubbles, inaabangan din ng mga manonood ang umiigting na sagupaan ng magkaribal na sina David at Pablo. Paano malalagpasan ni Tanggol ang walang katapusang problema na ikinakaharap niya? Ano ang mangyayari sa pamilya ni Tanggol kapag nalantad na ang problema ni Marites at Rigor? Ang mga bagong revelasyon sa kwento ang ilan sa mga pasabog ng FPG's Batang Quiapo sa pag-arangkada nito para sa ikalawang taon ng programa sa ere. Huwag palalampasin ang maaksyong kaganapan sa FPG's Batang Quiapo gabi-gabi sa iba't ibang platforms ng ABS-CBN. At sa kabilang banda naman, Alden fresh at yummy pa rin kahit pawisan ng sumali sa Sunday Run. Trending si Alden Richard sa social media nitong nagdaang Easter Sunday March 31 dahil sa pagsali niya sa isang Sunday Run. Kinaganap ang nasabing fun run sa Makati City tuwing linggo. Pero walang kumpirmasyon kung nitong nagdaang linggo ng pagkabuhay tumakbo ang Asia's multimedia star. Sa mga post na nabasa namin sa ex na dating Twitter noon, tumakbo raw si Alden sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati at marami ang nagpa-selfie sa kanya, mga kapwa runner at yung iba pa ay napadaan lamang sa lugar. In fairness, pinagbibigyan naman daw ng kapuso superstar ang mga gustong magpapapicture sa kanya. Kaya nga raw medyo natagalan bago nakarating sa finish line ang binata.
Sa isang expose na nabasa namin, 5 kilometers lang ang tatakbuhin sana ni Aldin, ngunit naging 12 kilometers daw ito. Umabot umano ng 1 hour and 24 minutes bago niya natapos ang Sunday Run. Marami naman ang nagkomento na kahit daw pawisan at gulo-gulo ang buhok ng aktor, ay ang fresh at ang yummy pa rin ito. Gwapong-gwapo sila kay Aldin. Comment naman ng isang netizens, "How can anyone be hot and cute at the same time?" May ilan namang nagpost sa SOCMED ng picture ni Aldin na may kasamang lalaking runner pero tila binigyan ito ng mali siya ng mga netizens. Nito namang nagdaang Holy Week break, naging top trending topic din si Aldin at Catherine Bernardo sa SOCMED nang muling magkita silang magkasama. Nangyari ito sa 28th yacht birthday party ni Catherine sa El Nido, Palawan, kung saan nakasama rin nila ang iba pang cast members ng pelikulang Hello, Love, Goodbye. Naroon sina Lovely Avila, Kakay Bautista at Maymay Entrata. Sa mga litrato at video na nakita namin sa social media, pinatutunayan ni Aldin at Catherine na hanggang ngayon ay okay pa rin ang kanilang relasyon as friends, kahit matagal-tigal silang hindi nagkita. May picture sila together na tila nag-uusap ng masinsinan habang nagkakasayahan ang lahat sa yacht party ni Catherine. Pinagpipiestahan din ngayon sa SOCMED ang pagkanta ni Aldin, "Bakit Ngayon Ka Lang", na inihandog niya sa birthday celebrator. Biro pa ng Kapuso star, hindi raw niya madalas ginagawa sa mga party, pero para kay Catherine ay game na game siyang mag-perform kasama ang kaibigan nilang si Kakay. Hirit pa ni Aldin, "Happy birthday Kat, di ko ginagawa ito." At sa kabilang balita naman, Sara Labate nagsalita na tungkol sa kadate sa HK, "I am single." Ipinagdiinan ng aktres at celebrity mom na si Sara Labate na single siya ngayon matapos silang maghiwalay ng asawang si Richard Gutierrez. Aware si Sara sa viral photo niya kasama ang isang lalaking foreigner na kuha ng mabakasyon sila kamakailan sa Hong Kong. Marami ang nagpalagay na ang naturang non-showbiz guy sa litrato ang bago niyang boyfriend at kapalit ni Richard sa kanyang puso. Nilinaw ni Sara na ang sinabing viral mystery guy daw niya ay friend lang niya at wala silang relasyon. "I went to Hong Kong to experience the art. It's always been a dream of mine to travel around, and I was happy that I was able to go." Simulang paglilinaw pa ni Sara nang makatsikahan ang ilang members ng press kasama ang bandera. Dagdag pa niyang paliwanag, "And that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends." Ayon pa sa aktres, wala siyang nakikitang offensive o problema kung malink man siya ngayon sa ibang lalaki, dahil single naman daw di umano siya. "Is it unfair? Is it bothering me now? It takes a lot more for something to bother me now. But I think, as a woman, we're allowed to have guy friends, but again, it's okay to speculate because again, I am single, and it is a part of the household thing." Paliwanag ni Sara. Kumalat sa social media ang picture ni Sara habang kumakain sa isang restaurant sa Hong Kong, kasama nga ang kanyang mystery man.